BGC. Para mabilis makain ng mga Pilipino sa harap ng kasalukuyang sitwasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DCMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yosores. Umilik, tiniyak na normal ang paghahanda sa BARM, Parliamentary at PSEA, KE. Ito yung barangay sa Guniang Kabataang Election sa kabila ng mga hakbang sa pagtitipid ng langis. Yan naman ang report na ibibigay sa atin ni Steve Raz. Steve? Dahil ipinagpaliban na ng Commission on Elections ang ilan sa mga pumilito bilang pagtugon sa Executive Order No. 110 na nagdideklara ng State of National Energy Emergency na tinagdaan ni Pangulong Marcos Jr. dahil sa krisis kasunod ng gera sa Middle East. Sa memorandum na ilabas ng Comelec Bank, pagilang sa mga pinagpalibang ang nakataksang Election Expo Convention and Conference, Asian Electoral Stakeholders Forum at ang Philippines Election Expo ngayong Abril ngayong din ang mga team building activities ng iba't ibang departamento at tanggapan na may mataas na gastos at travel na rin ang partisipasyon ng Comelec sa mga Foreign Election Observation Mission para mas makatipid sa enerhiya. Nagpalabas din ang Comelec ng Work from Home RES para sa mga main at field offices ito. Biniyak naman ng Comelec na hindi ma-apekto ng direktibang ito ang mga sibilan na may internet at kaugnayan sa nasangalanan sa bilang ang Bangsamoro Parliamentary Elections at ang 2026 Barangay at ang Kabalat Elections. Punurin ng Comelec ang Emergency Response Committee sa magsusuri at mag-resensya ng ang para sa ang gasto ang ito. Samantala sa mga oras na ito, ang ramdam ang gastos ay at dito sa Taft Avenue, partikular yan sa Pag-Power sa Maynila. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Steve Raz, DCMM. Maraming salamat, Steve Raz. Panibagong Acting Director ng PNP Highway Patrol Group, itinalaga kasunod pagbaba sa pwesto ni Police Brigadier General Jesse Tamayaw. Yan naman ang ihatid na report ni Marlene Padiernos. Marlene. Dahil nagtalaga na ang PNP National Headquarters ng bagong acting director ng PNP Highway Patrol Group. Kasunod ng pag-ibigyo ni Police Brigadier General Jesse Tamayaw sa pwesto kahapon sa nilabas ng special orders ng Campo Grande and Police General National Jr. sa dating nila ngayong araw magdadagpunan ng bilang bagong acting director ng PNP. Si Police Brigadier General Ruben Bartangan, dating Divisional Director for Administration ng Police Regional Office magtagaang po ng loob ng bumabas ng pwesto sa Mayaw bilang HPG Acting Director makarami reklamo ng sexual harassment ng isang poliswoman, National Police Commission. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DCMM. Maraming salamat, Marlene Padiernos at sa lahat ng ating mga Radyo Patrol. Ang oras, 10:17 in the morning. Oras sa installasyon ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality, ACS. Okay, nagbabalik ho ang programang Kabayan at dahil nga malapit na ang Holy Week, next week na ho Actually, Palm Sunday na ho sa linggo. Marami na ho ang nag-iisip kung uuwi dahil sa mahal ho ng presyo ng petrolyo.
At ito, makakausap natin sa linya ng telepono ang Executive Director ng Provincial Bus Operators Association of the Philippines. Napaka-critical ang role nila ngayon. Meron pa mga marami pa bang mga bibiyahe sa mga probinsya. Ito, makakausap natin ang lagi suki dito sa DZMM Teleradyo, si Alex Diage. Alex, good morning sa programang Kabayan. Magandang umaga, Dani. Magandang umaga sa lahat ng mga sumusubaybay sa programa mo. Okay. Magandang umaga. Okay, magandang umaga. Sana magandang umaga natin, Alex. No? Pero dahil hindi pa ho pinapayagan ng Pangulo, di ba, yung taas ng pasahe, di ba, for now, ano ba ang lagay ngayon ng ating mga provincial bus operators? Alam ko, nagpabawas kayo ng mga biyahe, pero ano ba, marami ba nagpapabook for the Holy Week? Actually, nag-monitor ako kaninang umaga dyan sa PITF. Kausap ko yung kanilang tagapagsalita. At sinabi niya na may nadagdag naman na mga pasahero na nagpapabook ngayong umaga. Okay. At saka kahapon. At kaya lang, yung number of schedules na naka-schedule para ngayong Holy Week ay maraming nagbawas ng schedule. Siguro 30%. Yun sa kanyang tansya. Oo. Mga 30% ng mga biyahe probinsya ay nagbawasan ng schedule nila. So, sa mga kababayan natin na gusto pang umabol, pang umuwi ng probinsya, mag-book na sila yung mga available na schedule na available pa sa PITF. Pati doon sa kanilang mga terminal, sa mga booths dito sa Metro Manila, bukas naman yung kanilang terminal. Pwede naman mag-book pa rin yung mga kababayan natin na gusto umuwi ng probinsya. Okay, bali Alex, kung ikukumpara dun sa last year na wala pa itong nangyari kasi doon sa Middle East, talagang yung pagbaba, no? Sabi mo, halos 30% yung, di ba, yung schedule ng trips niya talagang bumaba. Yung in terms of booking, malaki ay binawas, Alex? Kukumpara sa last year. Malaki, ganitong date, 1 week before. Malaki in the sense na kasi yung mga kadalasan na ibubuk ng mas maaga, ito yung mga sa mga luxury buses, ito yung mga sleeper bus, 1 by 1. Medyo mahal yan no? Medyo mahal. Ito yung kadalasan na unang napupuno. At yung mga regular aircon, ito yung mga regular na 2x2 aircon, mga 49 seater, ito yung mga kung sakali yung magdagdag ng dumami yung pasahero, ito yung mga ina-apply nila na mga special permit sa LTFan para tutunan yung mga pagdagsa ng pasahero. So pag sinabi mo, yung mga sleeper bus, no, yung talagang mga deluxe to, no, medyo mahal, malalayo ang mga trips nito, walang pagbabago sa presyo nila kung ano man yung dati rin, even with this kasi di ba, hindi nga pinayagan mo yung increase, ganun pa rin ang aasahan na babayaran nila kung ano yung dati nilang binabayaran, gano'n? Tama yun, Dani, kung ano yung dating pamasahe na bago parandali ang itinaas yung pamasahe, yun pa rin ang babayaran nila. Pero karamihan ng mga schedule na yun, ayun ang unang napupuno, Dani. Siguro yung mga sumasakay doon ay hindi sila apektado ng mataas na pamasahe kasi sanay na sila doon. Tsaka nakaka-afford yun Karamihan ng ating mga kababayan na talagang nahihirapan din, kulang ang kanilang budget, ito yung sinasakyan nila, ito yung mga regular bus. So ito yung mga regular bus, ito yung hindi pa puno. And yun nga, nakikiusap kami na magpara-advance booking yung mga pasahero. Kung may plano sila. Doon namin malalaman kung ilang bus ang bababayin. Kasi pag umalis, kadalasan kasi ng biyahe ng malayo, sabihin alis ka na Dani. Tama. So, pag alis mo dyan sa PID, for example, ang laman mo, 45 ang capacity mo, ang laman mo 30,
makakarating doon sa pupuntahan mo, 30 lang talaga ang pasahero mo kasi pagdaan mo sa papuntang probinsya, gabi. So, Wala na. wala ka namang May sisip sasakay. sa daan. Tama. Oo. So ang nangyari niyan, nakikiusap kami, pag-advance booking para kung sakaling makikita natin na mayroon naman na makapresilin lang para hindi naman mag-abono yung operator doon sa Yeah, sa biyahe. ang road expenses, ano? Oo. Ang road expenses kasi, imagine mo, for example, Legazpi ka, Oo. dati 250 liters ang konsumo mo. Oo. 5 pesos, 50 pesos ang isang litro. Ang crudo mo lang yun, pagbayaran ng araw, 7,500. Pero ngayon, 120 pesos na Oh, so, per liter. more than double. So kung 250, ano ka? Oh. Mga 40, higit 40 mil eh. Ang babayaran mo sa crudo pa lang. Yung one way? Yung one way? Hindi mo mababawi yun kung ang laman ng mga pag hindi bulibog yan. Oo, kailangan puno. Sa lahat ng pasahero sila nilang pwede ka mag-break-even. Okay. Pwede ka mag-maabono sa Tama. break-even, Tama. sa driver, at saka yung mga tolling. So, I get your point, no? Alam mo, ang basa ko rin kasi, Alex, no? Dahil marami rin yung iniinda, no? Na magdala sila ng private cars nila, parang mapipilitan din sila sumakay ng bus na lang eh, para makatipid din. So, tingin ko, somehow, makaka-improve din yan eh, sa inyo, no? Kung kayo nga, dapat nga advance booking para hindi nila, para at least hindi man lang, tumubo man lang yung mga driver o yung mga operators kung medyo puno yung sakay nila. Pero, di ba, ganun din ang feeling mo na marami rin yung mga may private cars na will decide na lang, magbubus na lang ako, makakatipid ako, kahit isa, dalawa lang, tatlo sila, di ba? Pamilya. Alam mo, tama yun, mas maginhawa sumakay sa bus. Oo. Wala kang Lalo na kung sleeper pa siya, kung may CR, di ba? Makakarisk ka. Pag nagdala ka kasi ng private car mo, Mahal eh. hindi ka nakakasiguro na doon sa dadaanan mo ay may bukas na gas Yun, station. isa pa yun. Baka mamaya, nandun ka sa kalagitnaan sa biyahe, nandun ka sa Camarines Norte o Camarines Sur. And Walang madaling araw, sarado. Wala. gusto mong magkarga ng gasolina, wala kang sarado yung mga gas station, mas malaking problema. So, mas maginawa talaga. So, sumakay ka ng bus, wala kang alalahanin. Makakarating sa destination mo ng maginawa. Pero Alex, yun na nga, yun ang tutupukin ko ngayon. Kasi marami nga yung mga, lahat sa mga probinsya, nagsasara na eh, di ba? Mahigit 400 na yata yung report na nakikita ko. Kayo, how are you coping? Ibig sabihin, pang mga long trips na gano'n, kung wala rin kayo magre-refuel ngayon, isa ba yan sa mga hurdles na hinaharap nyo ngayon, dito mga provincial bus? Tama yun, Dani. Kasi alam mo, mga big oil company, pag umorder ka ng diesel ngayon dyan, kailangan kahit pag nagpa-deliver ka, kunyari sa Manila, Okay. mga 120 pesos per liter yan. Pag nagpa-deliver ka ng fuel sa Legazpi, mas mahal doon sa Legazpi kasi may ang transport cost doon sa Legazpi. Kaya. Pero dito doon sa Legazpi yung mga big oil companies, kaya na mahal ang tingin nila ng compare dito. Oo. Kaya kung malaking company ka, maraming tandaan yung bus mo, at kailangan maniguro ka, magpa-deliver ka ng 14,000 liters o 10,000 liters para dating ng bus mo doon sa Legazpi ay makakapag-refuel siya, makakapalit siya ng Manila. Kaya nga, Otherwise, pagdating ka doon sa Bicol, kung wala siyang mapagkakargahan doon, hindi siya makabalik sa Manila. yun. May mga booking na yan, may mga reservation yung mga tickets na yan. So, kailangan ibiyahin namin yan. At sa ayaw namin sa gusto, kailangan makabiyaya pabalik. Kasi Tama. advance booking
yan. Kung ganun, ang ginagawa nyo, talagang kinokontrata nyo na rin sila kasi para makasiguro kayo makarefuel at makabalik din yung bus na puno din para hindi lang tayo break even, di ba? Ganun? Nangyayari, Alex? Di ba? Kinokontrata nyo na sila. Oo. Actually, kaya ka bumibili ng bulk kasi at alam naman nila na yung bulk company ka ay pwede ka makahingi ng malulit na maybe one day bago mo bayaran or medyo mabawasan ng piso o 2 piso at 1 litro. So, depende na lang sa negotiation din ng bulk company sa supplier na damit. Oo. Pero, katulad ng mga tatawid pa ng mga port, katulad sa Magdog, di ba? Tatawid pa ng Sama, tatawid pa ng Masbate, yung gano'n, ng mga longer haul, di ba? Yun ba, magiging malaking problema din pag hindi mo tinubos na umaalis sa Metro Manila, di ba? Malaking problema yun na yung mga trading operator na nagtatawid ng mga postal ng mga tao kung papunta ng mga isla ng Masbate, papunta ng Samar Leyte, tatawid na ng Leyte, papunta ng Cebu, o Leyte, Southern Leyte, tatawid na papunta sa Ano Siargao. ang mga challenges Eh, mo? yung mga trading operators, nagtaas na sila ng pamatahe. So, Sila inalaw. Okay, pero ngayon, sa kanilang rates ng ang ferry operators kasi regulated ang kanilang tingil ang kanilang pamatahe kaya Dagdag yung mga expenses ninyo, yung tax, dagdag yung expenses. mataas ang babayaran niya pati yung pasahero Kaya nga, dagdag na sa expenses mo. let's say 200 lang ang kanyang babayaran sa ferry madadagdagan ng siguro 25% ang kanyang pamatahe papunta sa kabilang pagtawid niya sa dagat. Okay, ano? Laki pala ng hurdle, no, na hinaharap ninyo ngayon. At maikila nga bago tayo matapos sa ating panayan. How are they coping? Itong mga operators, anong impact kasama mo yung sa hanay ninyo? Kasi wala namang adjustment sa fare. At ito Semana Santa, tapos medyo hindi nga ganun karami ng booking. Sabi ko nga 30%. Ano? Yung mga lugar ba na binawasan din mga 30% na biyahe, ano mga lugar to? At saka yun na nga, how are they coping? Ano? Alam mo, yung mga bus company, yung mga karamihan niya, mga subscriber na yan. Kasi kung tawag na nag-operate ka, merong isa dyan, 80 years na Iraraos lang. Parausin muna natin. Sir Ian, salamat Thank ha. you, thank you. Maraming salamat po. Maraming salamat sa mga nanonood at Si Mr. Riaz Violena po yung napakinggan nyo. Siya ho'y registered financial planner at certified investment solicitor. Ako, sa mga gagawin niyan, totoo yun. Magluluto ako ng ulam na hindi mapapanis agad. Adobo, paksiw, at daing. Daing na. Ano pa ba natin ang tuyo? Daing na, ibang mo siya maliliit na pinilin natin. Iperito mo na 100. hindi na lang. Oh, piprituin mo na. Hindi, adobo mo, dapat walang itlog. Huwag mo nalagyan ito. Hindi na. Mahal na ba itlog? Magkano na? Anong gano'n isang tray? Tingnan mo, Ay, nako. Sabi na natin dapat pagkasaan. Dapat make sure na tayo dito, ha? Handa. mahalaga din mo nakalma tayo. Ha? Ayaw kalma. Pagka may problema na nga, ikaw ano pa, nagdaan din yung kahit hindi makakatulong. Oh, huwag ka manis. Kalma rin. Ano mo lahat yung, halimbawa, yung sa kakainin nyo, ilista nyo na kung ano agad yung mga, ito, pwede ito. Pwede, ha? Ano chocolate? Ay, Susan, normal na yan eh. Diba? Alin? Isa naman kung mag-budget ka, para akala mo laging may national emergency. Hindi nga bibili na. Pati nga, ano yan, yung bawang at sibuyas yan, talagang kung alam niya kung 1/4 lang ngayon, pati hindi na 1 kilo. Aba hindi, may natira pa ikalas. 1/4 ka kailangan ngayon, mga ganun. Monitor mo pa yan. Aba, syempre ba, sibuyas, namumulong ang sibuyas kasi pag masyado marami. Kaya, ginamo, para siyang laging may national emergency. Normal na sa kanya yan. Babalikan tayo.
San Gabriel, labis-labis na kasiyahan ang malamang kami ang #1 sa inyong puso. Kaya naman ngayong 2026, higit pang palalawakin ng SOS, serbisyo on the spot, ang pagbibigay ng serbisyong totoo, ang pagtugon sa inyong mga tanong patungkol sa iba't ibang serbisyo ng gobyerno at paghahatid ng payong legal. Dahil iba na ho talaga ang panahon ngayon, mga kapuso, yung matinding init na biglang may malakanakang pag-ulan. Agad kang bata ka. Mabuti na lang at may Immunimax Food Supplement. Ang Immunimax ay gawa sa CM Glucan na nagmula pa sa Switzerland. Ito po ay available in capsule for adults and for kids, also in 40 variants. Mula sa aming studio, kahit nasan ka pa, magandang balita talaga ang Immunimax. Mahalagang paalala, ang Immunimax at Immunimax Forte ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alamin ang mas pinalawak at pinagbuting benepisyo ng PhilHealth. Alaga PhilHealth. Makinig, tumutok sa 30 minutong talakayan na maghahatid ng kaalaman para sa lahat ng miyembro ng PhilHealth. Tuwing Huwebes sa ganap na alas 3 hanggang alas 3:30 ng hapon sa programang Servisyo on the Spot. Kasama sina Kathy San Gabriel at Christine May nasa PhilHealth Corporate Communication Department at mga panauhin. Alaga PhilHealth. Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na. Ha? Ay, mamaya kami pag-flight natin. Ay, malabo. Tingin ko sa ticket niya, pag-flight natin eh. Para malinaw. Authorized check for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. EO, love your eyes. For expert eye care, come to EO Executive Optical with over 300 stores nationwide. EO Executive Optical. Love your eyes. Ahoy! Kidney Care time! Ako si Alan, taga Negros, 50 years old. Dati, hindi ko talaga napansin na may problema na pala ako sa kidney. Madalas akong umiikip kahit gabi. Minsan naman namamaga ang mga paa ko at palagi akong nakakaramdam ng paa. Buti na lang, may nagrekomenda sa akin ng Kidney Care. Sinubukan ko itong inumin araw-araw. Pagkalipas ng 3 buwan, napansin ko talaga ang malaking pagbabago. Salamat talaga sa Kidney Care. Ang Kidney Care, hindi ka mo dapat pagkikipagawa. Sa ikawalang pagkakataon, kinilala ang Super Radio DZBB bilang AM Radio Station of the Year sa Platinum Stallion Media Awards ng Trinity University of Asia. Muling pagkilala ito sa mahalagang papel ng Super Radio DZBB sa pagbibigay ng tama at napapanahong impormasyon sa publiko, sa mga estudyante, alumni at mga guro ng Trinity University of Asia. Maraming salamat po sa karangalang ito. Mga kapuso, alay namin ito sa inyo. Mas pinalakas, mas pinalawak na pagbibigay ng kaalabang pangkalusugan. Healing Galing with Doc E. Tuwing Sabado, alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga, kasama si Doc Edinel Calvario. Mapapanood sa GTV. Mapapakinggan din ang Healing Galing with Doc E sa Luzon, Visayas at Mindanao. Healing Galing with Doc E. Nationwide na sa GTV, DZBB at Super Radio. Usap tayo. Super kwentuhan with Bart and Susan. Super Radio, DZBB. Operasyon ng wholesale electricity spot market OSM sa buong bansa. Ipinagutom ng Energy Regulatory Commission o ERC. Mark Makalala, detalye. Mark! Okay, tabayanan doon natin ang report na yan ni Mark Makalala tungkol doon sa suspension. Bakit i-operate? Ano bang ano yan? Yan ba'y makakaganda at makakatulong? Oo nga, oo. Maganda malaman mo natin yan. Mark, okay ka na? Ibinag-utos ng Energy Regulatory Commission o ERC ang suspension ng operasyon ng wholesale electricity market o spot market o OSM sa buong bansa simula ngayong araw, March 20. Sa pahayag ng ERC kanayang nalayan itong matutunan ng mga problemang marikipunan sa supply ng enerhiya, pwede ang mapasok-pasok version ng kuryente funksyon ng ERC sa pinangalan. Nalaman ng ERC na mag-o-operate ang power system sa ilalim ng National Working Guidelines dahil dapat ng Department of Energy kung we make sure that ang pinakamausay na paraan ng pagpapadala ng available renewable energy sources sa pamamagitan
ito matitipid ang critical na fuel ay sa gitna ng mga pag-asana sa pag-supply ng langis at mapagdaan ng operational framework para sa system expansion. So nito, lahat ng market participants na bilang na independent electricity market operator of the National Grid Corporation of the Philippines System Operator o NGCSO ay inanap na sumunod sa mga hakbang na ito. Ang Mark, Lucas, yes. lang. Yes, Mark. Wala naman epekto ito sa supply ng kuryente. Palibasa yung iba dyan bumibili ng kuryente sa ano na yan, sa spot market. Wala naman epekto gano'n. So, sa ngayon, wala pa. Pero ang pinapanggit ng ERC, ang layunin nito, kaya i-suspend nila ay para patugunan na ito yung problema ang maaaring tutulog pa lalo kung magtutuloy-tuloy pa itong gera sa gitnang silangan. So, ito yung unang nakita nila na hakbang na pwede gawin para sa ito pa hindi lumala itong problema sa enerhiya. Ito pala yun. Alam ko pa po sa may korrelasyon siya may superado dito mo dapat sa loob. Ito sa... Dito lang po. Yan, habang stop po, pwede po. Yan po. Po, yan po, God bless po. Dito po. Ayan, so na-drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po muna pa samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po muna pa samantala. This is Jam, the Filipino channel. Ang inyo pong paalam po.